Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 7, Day 5. So para sa mga Bible verses natin ngayon, Revelation 3:14. And to the messenger of the church in Laodicea write, these things says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. 16. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I am about to spew you out of my mouth. Amen. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang church in Laodicea. So ito yung church na sumunod pagkatapos ng Philadelphia. Ngayon mula sa mga Bible verses, amen, makikita natin yung isang kondisyon na hindi maganda na binanggit sa Ecclesia sa Laodicea. Sabi rito ng Panginoon, you are lukewarm, malahininga ka. Neither hot nor cold. I am about to spew you out of my mouth. Susuka kita sa aking bibig, mula sa aking bibig. So, ibig sabihin, ang eklesiyang ito, hindi na mabuti ang kalagayan. Malahininga na siya. At pag sinabi nating malahininga, hindi na siya mainit. Hindi na rin naman din siya malamig. Sabi ng Panginoon, okay pa rin naman sana kung ikaw ay mainit o malamig. Pero dahil malahininga ka, isusuka kita mula sa aking bibig. Ang ibig sabihin, bibitawan na kita. So, yun ang kondisyon ng Laodicea. Amen. So, dati meron akong hindi maintindihan dito eh. So, ang kondisyon niya ay malahininga. Pag sinabi natin malahininga, hindi siya mainit at hindi siya malamig. Siyempre, positively, alam natin, ang gusto ng Panginoon, mainit, kumukulo, burning in the spirit. Yan ang gusto ng Panginoon. At siyempre, ang kabaliktaran ng burning in the spirit ay cold. So, pwedeng sabihin natin, pag ikaw ay malamig, hindi maganda ang condition mo, hindi ka burning in the spirit. Pero ito, nasa pagitan eh. Hindi siya malamig, hindi siya mainit. So sabi ng Panginoon, mas okay pa yung mainit o malamig. Huwag malahininga. So, bakit ganon? Alam niyo kasi, tayo mga believer, may mga panahon mainit talaga tayo. Burning tayo. Umuusok. At pag nawala na yung init, anong babaksakan mo? Malamig. Pero kung malamig ka, mapapainit ka uli ng Panginoon. Madali niya maibalik ka sa isang burning condition. Kaya normally, yung mga iba ganyan, burning, mainit, kumukulo, masigasig, biglang lamig, wala na. Lupaypay na, halos hindi na nagmi-meeting, talagang malamig na. Pero yung mga ganyang kondisyon, yung malalamig, madalas nare-recover yan ng Panginoon eh. Nare-recover yan ng Panginoon. Yun naman mga malahininga, andyan pa din. Hindi nawawala. Pero malahininga. Napaka-complicated ng kondisyon. Nagpa-function, minsan hindi. Nandyan ba? Nandyan naman. Pero, hindi naman malamig kasi nandyan eh. Kung malamig yan, wala dyan. Kaya lang, ang problema, hindi na sila maggalaw. Hindi na sila makapagbago. Malahininga na sila. Nandun na sila sa isang sitwasyon na umiiral sila sa isang napababang kondisyon na hindi naman burning at hindi naman malamig kasi andyan pa rin. Hindi sumusulong. Nananatili, pwede ko sabihin, nananatili. Pero walang buhay, walang sigla, walang gana, tamad, nandyan pa rin. At maraming ganyan
na nakita ko sa mga nagdaang, ito ang binabanggit ko kasi dito, yung individual na condition, not as a church. Sa pang-individual na condition, okay, pwede tayong burning, pwede malamig. At pwede ring lukewarm, malahininga. Ang pinakamahirap i-work ay yung malahininga. Ang hirap i-work niyan. Para sa kanila, satisfied na, o kontento na sila sa kanilang condition. Andito naman ako eh. Ano pa bang hahanapin nyo? Yung mga iba, yung mga nawawala, yun ang hanapin nyo. Ako nandito pa rin. Uupo na siya sa medikuran, hindi siya magpa-function, tahimik siya. Yan yung mga kondisyon ng malahininga. Pero sabi ng Panginoon, dahil malahininga ka, isusuka kita mula sa aking bibig. Ngayon, ito naman, ang pinag-uusapan natin ngayon, ay kondisyonan ng church. Kondisyon ng church. So, magbabasa na ako. Laodicea is a distorted Philadelphia. Yun. So sa history, dati siyang Philadelphia. Pero bumaba siya, nagbago siya, na-distort siya. Oo, napilipit. Dating Philadelphia, napababa, naging Laodicea. Amen. When brotherly love is gone, Philadelphia immediately turns into the opinions of many. This is the meaning of the word Laodicea. Lau in Greek means many people, and Dikeia or Diceia means opinion. So yan na. So naalala nyo, yung Philadelphia, ano meron dyan? Brotherly love. Pero pag nawala yan, Laodicea na. Yun. Dating Philadelphia, magandang eklesiya, may brotherly love. Pero may anong nangyari? May nangyari, nawala na yung brotherly love. Naging Laodicea. Tapos ang ibig sabihin ng Laodicea, meron dalawang word na binigay sa atin dito. Una yung salitang lau. Lau. Ang ibig sabihin ng lau sa Griego ay maraming mga tao. Tapos yung sumunod ay diceia. Nang ibig sabihin ay opinion. So ano nang meron ang Laodicea? Opinion ng mga tao. So yan na yung condition niya. Siya ay naging opinion ng mga tao at nung siya ay bumaksak sa ganyang sitwasyon, anong nangyari? Naging malahininga na siya. Opinion yan eh. Opinion. Kapag sinabi natin opinion, mga natural na kaisipan, damdamin, mga natural na idea, natural na. Ginagamit na yung kaisipan upang kilatisin ano yung mabuti, ano yung masama, ano yung ayos, ano yung hindi ayos. Kaya naging opinion siya. Kaya yung mga nag-e-express ng opinion, nagtatalo-talo. Nagtatalo-talo siya. Sa tingin ko, maganda yung ganito. Ay, hindi. Merong mas maganda kaysa dyan. Wala yan. Ito ang mas mainam sa lahat. Tanungin natin yung mga sino nakakarami. So mga ganyan na yung usapan. Punong-puno ng opinion ang Laodicea. Eklesiya ng opinion ng mga tao. At wala ng brotherly love. So mula sa pagiging Philadelphia, napababa, naging Laodicea. Ang opinion ng mga tao. Amen. Amen. As soon as Philadelphia becomes degraded, the brothers become the many people, and its brotherly love becomes the opinions of the many. Wala na love. Ano na, opinion na lang. At hindi na brotherly love. Mga tao na lang. Ang ibig sabihin ng mga tao, ito ay katulad na ng mga tao sa sanlibutan na nabubuhay
ayon sa opinion, nagtatalo-talo ayon sa opinion. Minsan sinasabi nila, majority wins. Yan yung yung situation. Kapag umiiral yung opinion, majority wins. O kaya naman, yung mga strong, sila ang magpe-prevail. Malalakas ang personality, malakas ang boses, matapang, mapilit, makulit. So, ganyan na yung sitwasyon. Ganda ba yan? So, hindi na mukhang church yung ganyan. Hindi na mukhang church. No, kung tutusin, wala nang prayer eh. Agad-agad na, sige, usapan na tayo. Hindi na nagpe-pray ang mga yan. Amen. When brotherly love is lost, the body relationship is lost. The fellowship of life is cut off as well, leaving only the opinion of men. So nawala na ang brotherly love, ang relasyon ng katawan, nawala na rin. Amen. At ang salamuhan ng buhay, nawala na rin. At ang natira na lang ay ang opinion ng tao. Nawala na. Yung brotherly love, nawala na. Yung body of Christ, yung realidad ng body of Christ, nawala na rin. Yung fellowship ng buhay, ang halaga niya, nawala na rin. Wala na. Ang natira ay opinion. Yan ang Laodicea. The opinion of the Lord is lost. Okay, sana ang opinion kung opinion ng Panginoon. Kasi nawala yung opinion ni Lord. Ang lumakas ay ang opinion ng mga tao. The opinion of the Lord is lost, and the show hands. Amen. The show hands. Ang pagpapakita ng kamay, ibig sabihin nawala na rin. Okay, so nag-jump ako. Okay. The opinion of the Lord is lost. The only things left are the votes of the majority ballots and the show of hands. Ayun yung show of hands. So may binanggit na rito, may balota na. Ano to? Botohan na. So sa loob ng Ecclesia, botohan na. Sino may gusto nito? Isulat nyo. Mag-fill up kayo. Botohan na yan. No? At ang kumpas ng kamay, yun na ang umiiral doon. Parang yung kumpas ng kamay, yung ganyan. Ano ibig sabihin yan? Approve! Wala na amen. Sabi nga okay yan, ibig sabihin. So, yan na yung situation. Once Philadelphia falls, it becomes Laodicea. So, huwag tayong mag-fall, mga kapatid. Kung tayo ay Philadelphia ngayon, panatiliin natin ang ating sitwasyon na isang Philadelphia, isang nabawing Ecclesia at patotoo ng Panginoon. So ano meron sa atin? Ang brotherly love, ang maliit na kapangyarihan, ang salita, ang pangalan ng Panginoon. So yan yung positive features ng Philadelphia. Diyan sila umiiral. At eventually, yung mga ayun yung positive na features ng Philadelphia. At eventually, nagbunga sila ng mga mandaraig na naging pillar ng Ecclesia at nakibahagi sa Triune God. Na kung saan naisulat sa kanila ang tatlong pangalan. At sabi ng Panginoon, panatiliin niyo yan, panghawakan niyo yan, huwag niyong iwala. Kaso pagdating natin sa Laodicea, nawala na nga. Nawala na. Amen. Amen. So magbabasa na ako. I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So yan yung sinasabi ko, sabi ng Panginoon. Sana mainit ka o kaya malamig. Hindi malahininga. Pangit yung malahininga. Ibig sabihin, yung malahininga, mahirap na magbago. Yung mga malalamig, napapainit pa yan para maging burning.
Pero yung mga malahininga, kontento na sila sa kondisyon nila. Yan yung problema dyan. Kapag ikaw ay naging malahininga, kontento ka na. No? Ano meron ka? Opinion. So yan yung sitwasyon ng Laodicea. Amen. Verse 17 says, because you say, I am wealthy and have become rich and have need of nothing, and do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So yan yung sitwasyon niya. Wretched, di ba? So, pobre siya. Miserable ang kanyang kondisyon. Poor, dukha. Blind, bulag. At naked, hubad. Wow! Yan na yung kondisyon ng napababang Philadelphia na naging Laodicea. Amen. So in the eyes of the Lord, the characteristics of Laodicea are lukewarmness and spiritual pride. Where does spiritual pride come from? It comes from history. Some were once rich, and they think that they are still rich. The Lord was once merciful to them, and they remember their history, but now they have lost that reality. Spiritual pride. Spiritual na kapalaluan. Yan ang ibig sabihin mo. At yan ay nanggaling sa history. Sa history. Totoo naman eh. Ako, may namit ako mga taong katulad ng sinabi rito. May isang panahon nakakariwasa sila. Mayaman. Pero may nangyari, bumagsak na sila. Bagsak na. Wala na negosyo. No, nagsara na ang mga kumpanya nila. At nabuhay na sila bilang mga dukhang tao. Mga dating mayaman. Pero sa piling nila, hindi sila mahirap. Yung pa rin ang arte nila. Hindi nila nakikita yung actual na sitwasyon na naghirap na sila. Ano pa rin? Matapobre pa rin. Wala na, mahirap na, matapobre pa. Kasi ganyan siya noon. Ganyan sila noon. So, ganyan yung Laodicea. Ano siya dati? Philadelphia. Pinuri siya ng Panginoon. Ang ganda ng church life niya. Brotherly love. At mga faithful sila na gumamit sa maliit na kakayahan. Ang salita na i-apply nila. Ang pangalan ng Panginoon, mahal na mahal nila. Pero kung ano man ang nangyari, hindi naman binanggit dito. Na sa palagay ko, ang nangyari dyan, bumitiw sila sa Panginoon. Bumitiw sila. Naging loose sila. Hindi na sila kumakain. Hindi na sila umiinom ng Espiritu. Napabayan na nila yung kanilang kondisyon. Hindi na sila naghahabol sa Panginoon. Ang akala nila, kung ano meron sila, ay hindi na mawawala. Nakalimutan nila na ang kaugnayan natin sa Panginoon ay nasa aspekto ng buhay. Kailangan humihinga ka, umiinom ka, kumakain ka, naghahabol ka sa Panginoon. So, kailangan gawin mo yan. Walang baon dito. Kaya sinabi sa atin, ang supply natin ay daily. Kapag nawala ang supply, bababa ka. Ikaw ay magiging napababang tao. At kung ang buong eklesiya nawala ang supply, tinamad, naging palalo na, wala na, Laodicea na siya. Amen. There is only one group of proud people, those who were Philadelphia, who had once kept God's word and not denied His name. Yet the life which they once had is lost. They remember that they were once wealthy and had become rich and had no need of nothing.
but they are now poor and blind. Dukha ka na, bulag ka pa. Ang ibig sabihin ng bulag, hindi mo nakikita, natatanto, wala kang liwanag, hindi mo nakikita ang totoong kondisyon mo. So yan yung Laodicea. Amen. Amen. So if you want to continue in the way of Philadelphia, remember to humble yourselves before God. So ang mga believer, ano man ang iyong narating, ano man ang iyong natamo, ano mang success ang meron ka sa pamumuhay mo bilang isang believer, dapat manatili kang mababa, humble, may kababaan loob. Huwag kang maging palalo. Huwag kang magsabi na, galing-galing ko. Galing-galing mo. Oo, ang daing taong sumusunod sa akin, nakikinig. No? At ang yaman ng aking mga pangitain. Maawa ka sa sarili mo. Amen. Lord, gawin mo kami mga mapagkumbaba, Panginoon. Alisin mo sa amin ang mga kapalaluan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Laodicea means to know everything, but in reality to be fervent about nothing. It remembers its former glory, but forgets its present condition before God. Formerly, it was Philadelphia. Today, it is Laodicea. Amen. Amen. Kaya yung buhay spiritual, alam nyo kasi, ay pinapangalagaan ito. Pinapangalagaan. Una, ng ating kondisyon. Ano ba ang ibig sabihin na maging humble? Mababang loob. Ang ibig sabihin nito, palagi ka may feeling na kailangan mo ang Panginoon. So yan yung humble. Ang pinaka-humble na tao ay yung anumang meron siya, nandun pa din yung feeling niya na Panginoon, kailangan kita. Hindi pwedeng mawala ka. So yun ang pagiging humble natin. Sapagkat kung nawala na yung feeling mo na kailangan mo ang Panginoon, magiging palalo ka. Kala mo kaya mo na. Kala mo meron ka na lahat. Kala mo mabubuhay ka na nang wala ang Diyos. Yon ang pagiging palalo. Yeah, prinsipyo yan ni Satanas. Kaya sabi ng Biblia, okay, yung mga humble, binibigyan niya ng biyaya. Kasi humble sila eh. Kaya lagi may biyaya sila. Kapag humble ka, ang feeling mo ay laging bukas sa Panginoon. Ayaw mong gumawa kung wala ang Panginoon. Ayaw mong magsarili nang wala ang Panginoon. Ang ibig sabihin, ikaw ay isang humble. Meron kang laging biyaya sa Panginoon. Kaya, i-develop natin yung ganyang ugali. Halimbawa, may gagawin ka. Huwag mong gawin yan. Pumunta ka sa Panginoon. Meron kang desisyon. Huwag kang mag-decide. Pumunta ka sa Panginoon. Pumunta ka sa Panginoon. Magtanong ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Humingi ka sa Panginoon. Ang Diyos natin, ang Panginoong Jesus. Gustong-gusto niya doon sa mga nanghihingi. Huwag tayong humingi sa mga kapatid. Tayo humingi. Sa Diyos tayo humingi. Tama yan. Sa Diyos. Kaya kung gano'n ang attitude mo, hindi ka hihiwalay sa Panginoon. Yun. Sino naman yung mga proud? Ito naman yung mga believe sa sarili. Nag-iisip na magaling sila. Nag-iisip na kaya nila, maski hindi na sila mag-pray. Hindi na nila kailangan lumapit sa Panginoon. Sasabihin nila, nagawa ko na noon yan. Ganda nga, nung ginawa ko eh. Uulitin ko na lang. May experience na ako. So, yung mga ganyang attitude,
Yan ay pagpapakita ng pagiging palalo. Bibitawan ka ng Panginoon. Susuka ka ng Panginoon. No? Sapagkat wala kang pagpapakita ng pagkababang loob sa Panginoon. Amen. Kaya yun yung unang lesson. Okay? Huwag tayo maging palalo. Amen. Amen. So the God-ordained pathway for the church is the way of Philadelphia. So yung tinalagang daan ng Panginoon para sa mga eklesiya ay ang daan ng Philadelphia. So tandaan natin yan. Salamat, mayroong isang Philadelphia na huwaran natin. Yan ang huwarang eklesiya, ang Philadelphia. Amen. The Lord's counsel to the church in Laodicea. Buy from me, sabi niya, buy from me. Bumili ka mula sa akin. Hindi naman siya ginibap ng Panginoon. So ang Panginoon talaga napaka-pasensyoso niya. Matiisin ng Panginoon natin. Napaka-patient sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig, napaka-patient niya. Bagamat may mga warning, susuka kita. Eh, hindi pa naman sinuka. Susuka pa lang. Hindi naman sinabi, sinuka na kita. Ang ano mo kasi, ang lukewarm mo, sinuka na kita. Hindi pa rin. Hindi pa naman. Kaya ang Panginoon natin, meron din naman payo sa Philadelphia, ay sa Laodicea. Sabi niya, bumili ka sa akin. Buy from me. Hindi libre to, buy. Ang ibig sabihin, magbayad ka ng halaga. Amen. Buying requires the paying of a price. The degraded, recovered church must pay a price for the gold, white garments, eye salve, which she desperately needs. So, kailangan niya ng gold. Ano pa? Kailangan niya ng eye salves. Okay. So, gold, eye salves, white garment, kailangan niya itong mga ito. Kasi dukha na siya. Miserable, hubad na siya. Wala na siyang meron. Oo, wala na. Walang-wala na siya. Bumili na siya. Magbayad ka na ng halaga. Gumising ka na ng umaga. Huwag ka ng tulog. Magbayad ka ng halaga. Diba? Magbigay ka ng oras. Diba? Bumangon ka at maging desperate ka sa harapan ng Panginoon. Magbayad ka ng halaga. Kailangan mo ng ginto. Ano yung ginto? Yan ang dibinong kalikasan. Kailangan mo ng deification. Kailangan mo mapaging Diyos ka. Elemento ng Diyos. No? Kailangan mo ng ginto. Kailangan mo ng eye salve. Yan ay sinasagisag ng espiritu para makakita ka. Bulag ka na nga eh. Ibig sabihin, kaya kailangan mo ng eye salve. Okay, so ito ay pamahid sa mata. Ang espiritu ay nagpapahid ng liwanag. Pag nakita mo yung sitwasyon mo, talagang manlulumo ka sa harapan ng Panginoon. At makikita mo na ikaw ay isang palalong tao. Ano pa? Kailangan mo ng puting damit. Ang ating kasuotan ay si Kristo. Diba? Kaya kailangan mo ito. Magbayad ka ng halaga. Amen. Amen. First, the Lord counseled the church in Laodicea to buy gold, refined by fire. In the Bible, our working faith is likened to gold, and the divine nature of God, which is the divinity of Christ, is typified by gold. We partake of the divine nature of God by faith. Gold. So yung gold, sabi niya, refined by faith. So ito ay may kinalaman sa ating faith, refined by fire. So ito ay may kinalaman sa paggawa ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay katulad ng ginto. Katulad siya ng ginto. Tapos yung
gold tumutukoy din sa dibinong kalikasan ng Diyos. No? Na siyang pagkamaka-Diyos ni Kristo na sinasagisag ng ginto. Kaya sinasabi sa 2 Peter 1:1, tayo ay mga tagapahagi ng dibinong kalikasan na sinasagisag ng ginto. So yung buhay ng isang Kristiyano ay ang pagdami ng dibinong kalikasan sa atin. Di ba? So ano ba yung growth in life? Ito yung paglago ng Diyos sa loob natin. At ito ay natatamo natin sa pamamagitan ng ating pagdulog sa Panginoon, sa lamuha, paghahabol, kung saan ang dibinong kalikasan ng Panginoon nadadala sa atin, sa ating espiritu para tayo lumago. The degraded, recovered church has the knowledge of the doctrines concerning Christ, but not much living faith to partake of the divine element of Christ. She needs to pay the price to gain the golden faith through the fiery trials that she may participate in the real gold, which is Christ himself as the life element to his body, that she can become a pure golden lampstand for the building of the golden New Jerusalem. So, may pag-asa pa. No? Hanggat buhay ang isang believer, may pag-asa siya na mapaunlad ng Panginoon. Makinig ka lang sa Panginoon. Tumalima ka sa sinasabi ng Panginoon. Ibaba mo yung sarili mo. No? So kung nabigyan ka ng liwanag, sa individual na kondisyon natin, nabigyan ka ng liwanag ng Panginoon na ikaw ay malahining ang believer. Wala kang init, hindi ka rin naman malamig. Mag-ingat ka. No? Kailangan humingi ka ng awa sa Panginoon. Ang pinakaunang pwede mong gawin, ibaba mo yung sarili mo sa Panginoon. Ibaba mo. At magsimula kang magbayad ng halaga. Oras, panahon, interest, pumunta ka sa Panginoon. Tamuhin mo siya araw-araw, ang kanyang dibinong kalikasan, maitigmak sa atin. Malalinan tayo, matigmakan tayo ng dibinong kalikasan ng Panginoon. No? At lumapit tayo sa Kanya, siyang Espiritu na nagbibigay ng liwanag sa ating mga mata. No? At kunin natin siya bilang kasuotan ng katwiran din natin. Kaya kumpleto ang 3-1 Diyos. Siya lang ang makakapagligtas sa atin sa isang pagkababang sitwasyon. No? Kaya salamat sa Panginoon, ito mga binabasa natin, nag-e-expose sa kondisyon natin. Amen. So we know experientially that when we have the living faith, we enjoy the divine nature. And when we are in the divine nature, we surely have this living faith. Hence, these two things are combined and are both signified by gold. The church in Laodicea needs this gold, the divine nature applied, appropriated by the living faith which is Christ himself. If we would gain this, we must pay the price. Amen. So i-exercise mo yung living faith upang tamuhin natin ang Panginoon bilang realidad ng ginto na madala tungo sa atin. Amen. So salamat sa Panginoon. Salamat Panginoon, hindi mo kami binibitawan. Bagamat ang aming mga kondisyon, kung minsan ay hindi ka aya-aya sa iyo, may mga panahon na kami ay malamig. At maaari din na kami mahulog sa pagiging malahininga. Subalit salamat sa iyong kaawaan. Salamat sa iyong paghahantad. At salamat din sa iyong pagpapayo na kami ay magbayad ng halaga upang bumili ng ginto, ng pamahid sa mata. At ganoon din, Panginoon, magtamo kami ng garment ng katwiran mula sa iyo.
Salamat, Panginoon, ginagawa mo kami ng mga mandaraig sa mga huling kapanahunan. At nawa, bigyan mo rin kami ng magandang kondisyon bilang isang eklesiya. Ito ay ang brotherly love. Salamat, Panginoon. Amen.